Malungkot ang kwento ng Sydney to Hobart, 78 yate race, 6 ang namatay, 5 bangka lumubog at 55 mandaragat na iligtas. Ang Sydney to Hobart Yacht Race ay taunang kaganapan ng Cruising Yacht Club of Australia, nagsisimula sa Sydney, New South Wales tuwing Boxing Day. Pagkatapos, tutungo ito patimog sa Tasman Sea, dadaan sa Bass Strait, papasok sa Storm Bay at paitaas sa Derwent River. Nagtatapos ito sa Hobart, Tasmania. Sinasaklaw ng karera ang humigit kumulang 630 nautical miles at isa ito sa pinakamahirap na yacht race sa mundo. Noong Disyembre 1978, ipinagdiwang ni Gary Shipper, pulis sa Victoria, ang Pasko kasama ang asawang si John at mga anak na sina Clinton at Justin. Binuksan nila ang mga regalo sa ilalim ng Christmas tree at nag-lunch kasama ang kanyang pamilya. Kinabukasan, tapos na ang kasiyahan. Nagpaalam ang mga lalaki sa tatay nila at binati ng good luck. Bata pa sila para maintindihan kung saan pupunta o anong panganib ang haharapin ng tatay nila. Pero ramdam nila ang bigat ng atmosfera mula sa magulang at pamilya. Ngayon, kailangan ng kalimutan ni Gary ang selebrasyon at magpukus sa karera. Nagtipon ang mga mandaragat para sa huling pagpupulong sa Cruising Yacht Club of Australia sa Sydney. May babala sa mga mandaragat ukol sa nabubuong low pressure system sa may silangang baybayin. 1:00 ng hapon sa Sydney Harbour, pumutok ang starter gun at 115 yate ang naglayak pasilangan palabas ng Sydney Harbour papuntang Tasman Sea. Ninakaw ko ang bangka ng anak ko para ipakita sa inyo kung paano gumagana ang mga posisyon ng layag. Ang hangin mula kanluran-timog-kanluran ay pumupuno sa kanilang layak mula bandang likurang kanan. Itinutulak nito ang mga yate paabante mula sa likod at bahagyang kanan. Pinapaluwag nila ang layag para masalo ang hangin. Kapag ang hangin ay sumusunod o nanggagaling mula sa likuran, medyo komportableng posisyon nito sa paglalayag. Ang posisyon ng paglalayag ay ang direksyon ng yate kaugnay ng direksyon ng hangin. Komportable ang paglalayag kapag sumusunod ang hangin dahil pantay sa tubig ang yate at pareho ng direksyon ng hangin ang takbo nito, kaya hindi mo nararamdaman o naririnig ang hangin sa iyong muka. Noong 1978 si Larry Ellison ang punong opisyal ng teknolohiya at mayorang shareholder ng Oracle. Sa edad na 25, binili niya ang kanyang unang yate at sumali sa halos lahat ng pangunahing karera ng paglalayag sa mundo. Noong dekada 90, nanalo si Ellison ng 5 Maxi World Championships gamit ang 78 talampakang yate na Sayonara. Ngayon, pinapalayag ni Ellison ang Sayonara mula Sydney at lumiliko sa kanan upang maglayag patimog pababa ng baybayin sa Tasman Sea papunta sa Bass Strait. Habang lumiliko sila timog, nag-iiba ang posisyon sa paglalayag. Halos direkta nang gagaling mula kanluran ang hangin. Tinatamaan nito ang gilid ng yate, ibig sabihin ay halos direkta itong nanggagaling mula sa tagiliran ng yate, hindi mula sa harap o likod. Hinigpitan ni Ellison ang layag para ito ay nasa tinatayang 45 degree na anggulo mula sa direksyon ng paglalayag ng bangka. Kahit tagilid ang hangin, ito pa rin ang pinakamabilis na posisyon sa paglalayag. Habang dumadaan ang hangin sa layag, nagkakaroon ng mababang presyon sa harap at hinihila ang layag na parang pakpak ng eroplano. Ang mababang presyon sa harap ng layag ay nagdudulot ng vacuum na humihila sa layag paabante sa 45 degree anggulo sa bangka. Ang bangka ay nagsisimulang tumagilid ng bahagya na ibig sabihin ay hindi na ito nakalutang ng patag sa tubig. Nakatagilid ito ng kuunti sa tubig dahil sinusubukan ng hangin na hilahin pakiling ang layag. Ngayon, ang kilya sa ilalim ng tubig ay panimbang at tumutulong din sa paggabay ng tubig tulad ng timon. Ang mababang presyon sa harap ng layag ay humihila dito pasulong at tinatapatan nito ng kilya kaya tuloy-tuloy ang pag-usad. Habang lumalakas ang hangin at dumidilim ang langit, umaabot na ng higit 21 knots o halos 25 milya bawat oras ang Sayonara. Karamihan sa mga yate para sa paglilibang ay umaabot lang sa 5 knots. Nabubuo na ang mababang presyon dulot ng bagyong kanilang pinaghandaan. 1:00 ng madaling araw ng ika-27, iniulat ng navigator ni Ellison ang kanilang posisyon at sinabing sa 12 oras ng karera, lampas doble ang bilis nila kaysa sa record holder. Sumagot si Ellison, hindi naman dapat tayo ganun kabilis. Nagtataka siya kung kaya ng maliliit na yate ang malalakas na hangin. Bawal ng patakaran ng karera na sabihin niya sa iba kung gaano kalakas ang hangin sa malayong timog.
Ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa panahon ay maaaring magbigay ng kalamangan sa ibang mga kalahok o kaya naman ay maaaring magbigay ng maling impormasyon ang isang yate para sa kanilang sariling kapakinabangan. Bawal sa mga yate ang magbahagi ng impormasyon tungkol sa panahon at kondisyon ng dagat. Madalas, ang mga sistemang may mababang presyon o mga cold front ay dumaraan sa Timog Australia at agad nawawala o mabilis na dumaraan. Kadalasang nararanasan ng mga mandaragat ang ganitong panahon. Hindi man komportable, nagdadala ito ng hangin para sa kapanapanabik na karera. Sabi sa race briefing, inaasahan ang masamang panahon at handaan ang tripulante sa magulong biyahe sa Bass Strait. Papasok din sa Bass Strait ang yate na Sword of Orion. Si Glyn Charles, isang British Olympian na mandaragat, ang nasa timon. Nakipagkompetensya na si Charles sa Atlanta Olympics noong 1976 at naghahanda siyang sumali sa 2000 Sydney Olympics gamit ang isang 6.7 metrong yate para sa 2 tao. Naramdaman niya ang unti-unting paglakas ng low pressure system. Alam ng mga tripulante sa mga yate sa karera ang low pressure system, ngunit walang tsak na impormasyon mula sa Weather Bureau tungkol sa lagay ng dagat. Alam ni na Ellison at Charles na kailangang maghanda sa masamang panahon, ngunit hindi binanggit ng Weather Bureau ang bilis ng hangin o taas ng alon. Habang naglalayag sila patimog sa Tasman Sea, pinoprotektahan sila ng lupa na humaharang at nagpapabagal sa hangin. Ang hindi alam ni na Ellison at Charles ay papunta sila sa isang East Coast Low. Hindi tulad ng madalas na malamig na sistema ng panahon na nararanasan ng karamihan sa mga mandaragat sa Sydney to Hobart taon-taon, ang East Coast Low na ito ay nabuo sa isang ganap na kakaibang paraan. Isang malaking bulsa na malamig na hanging polar ang dahan-dahang tumutulak pahilaga. Kapag narating ito ang katimugang bahagi ng Australia, ang mas mainit na kalupaan ay tumutulak pabalik, kaya napipilit ang umakyat ang malamig na hangin sa itaas na bahagi ng hemisphere. Isang malaking masa ng malamig na hangin ang humihiwalay at dahan-dahang inaanod sa Australia na lumilika ng matinding low pressure cell na hindi agad humuhupa o dumaraan. Bukod dito, may high pressure system ng mainit na hangin mula Ecuador patungong timog bago dumating ang low pressure system. Ang panahon sa Bass Strait ay resulta ng mabagal na matinding low pressure na katapat ng matinding high pressure, kaya mas matagal lumakas ang alon sa dagat. Ang surface current mula kanluran papuntang silangan sa Timog Australia ay sinasabayan ng hangin at alon na pahilagang silangan. Umaabot sa 90 knots ang pagbugso ng hangin sa paligid ng Wilson's Promontory habang ang mga alon ay tinatayang 30 metro ang taas. Ang flotang binubuo ng 115 yate ay nagsisimula ng maghiwa-hiwalay sa 3 malalawak na grupo. Ang mga namungguna ay nagsisimula ng pumasok sa Bass Strait sa mga unang oras na ika-27. Ang hangin na umiihip sa kipot ay hindi nahahadlangan ng anumang kalupaan. Habang pumapasok sa kipot ang mga nangungguna, iniiwan nila ang proteksyon ng lupa at biglang lumalakas ang hangin mula 30 hanggang 40 hanggang 60 knots sa ilang minuto. Ang mga alon at hangin ay binabayo ang mga yate mula sa gilid na nagiging sanhi ng pagulong ng mga ito pababa mula sa mga alon habang ang hangin ay itumba sila. Parehong direksyon ang pinagmumula ng hangin at alon sa Bass Strait. Nakatagilid na ang mga yate habang patagilid sa hangin ang direksyon ng kanilang paglalayag. Ngayon, delikado na rin silang gumugulong sa gilid ng mga alon. Nasa Bass Strait ang yate na Sword of Orion at si Glyn Charles ang nasa timon. Umaabot sa 80 hanggang 90 knots ang lakas ng hangin. Ilang ulit nang natumba ang yate. Alam ni Glyn na kailangan nilang ipaalam ito sa natitirang bahagi ng fleet. Ang pagtawag sa radyo ay ibig sabihin madidisqualify sila kahit makaligtas. Si Amy, ang kanyang kasintahan, ay mandaragat din. Siya kaya ang tatawag? Iniisip ni Glyn ang ina at kapatid niya sa Inglaterra. Dapat alam ng mandaragat na kaya nilang harapin ang hamon ng dagat. Kapag tumawag sila sa radyo, inaamin nilang talo sila. Para magawa ang tawag na iyon, para balaan ang natitirang bahagi ng fleet sa pinakamagandang sitwasyon, haharapin mo ang kahihiyan ng pagsuko. Sa pinakamasama, kailangan mong tanggapin na maaari kang mamatay. Kailangan mo pa ring magpatuloy nang alam mong sumuko ka na. Si Gary Shipper na pulis ay isang miyembro ng tripulante sa 12 at kalahating metrong yate na Challenge Again na naglalayag papuntang Bass Strait. Ang Challenge Again ay humaharap sa malalakas na hangin at malalaking alon sa deck. Alas 1 na madaling araw nagtatrabaho si Shipper sa deck.
Wala siyang suot na anumang safety gear. Wala siyang suot na buoyancy vest. Hindi rin siya nakakabit sa deck gamit ang harness at tether at wala rin siyang EPIRB o Emergency Position Indicating Radio Beacon. Sa kalaliman ng gabi, tinutulak na malalakas na alon at hangin ng bangka kaya lumampas sa 70 degree ang challenge again. Nahulog si shipper mula sa mataas na bahagi ng yate sa madilim na dagat na mawala ang inuupuan niyang deck. Narinig ni shipper na may sumigaw, taong nahulog sa dagat, nawala ang boses sa ingay ng alon at hangin. Habang nilalabanan ni shipper ang pagkalunod, iniisip niya kung paano siya matatagpuan at masusundo ng bangka, parang bangin ng mga alon. Nawawala ang bangka sa pagitan ng mga alon at muling lumiletaw habang binabayo siya ng mga alon. Dahil walang electronic na locator, naiwan si shipper mag-isa sa gitna ng maalong dagat. Pagkatapos ay naalala niyang may dala siyang waterproof na flashlight. Ito lang ang damit niya para magpasenya sa tripulante kung nasaan siya sa madilim at magulong dagat. Halos 30 minuto na siya sa tubig, agad nagsagawa ng huwarang pagsagip ang mga tripulante ng barko. Inikot nila ang bangka at halos tumapat sa ibabaw niya. Muli, pinaikot nila ang bangka para tangayin siya ng alon papasok. Umaabot sa 70 knots ang hangin at higit 30 metro ang taas ng mga alon. Si Don Buckley ay nasa ilalim ng deck sa loob ng yate na B-52. Ang bangka ay tumagilid ng lampas sa 70 degree ng ilang ulit at ang layag ay tuluyang lumubog. Sumisigaw ang timonero ng mag-ingat habang ang bangka ay umaakyat sa alon. Ang B-52 ay bumaligtad at bumagsak sa tubig mula sa tuktok ng alon. Napalta ng huni ng hangin at ulan ng tunog ng bangkang bumabangga sa tubig na parang aksidente sa sasakyan. Muling lumutang ang bangka pero puno ng tubig at nagkalat ang gamit sa kabina at deck. Tinaman sa ulo ng kalan ang isang babaeng crew at naipit sa ilalim ng tubig. Naipit ang ulo ng isa pang lalaki sa manibela. Tinanggal ni Don ang harness at nahulog sa dagat kaya napalayo siya ng 40 metro mula sa bangka. Buti na lang at nakalangoy siyang pabalik at nakasampa muli sa bangka. Sa Sword of Orion, naglalaban ang tripulante para mabuhay. Nagdesisyon silang labagin ang mga patakaran at iulat ang panahon sa ibang kalahok, alam nilang tapos na ang karera para sa kanila. Si Jeff Hill na nasa Antipodes, Sydney at ang iba pang mga yate ay hindi pa nakapasok sa Bass Strait pero nakakaranas na ng matitinding kondisyon. Narinig ni Jeff ang tawag sa radyo. Alas 5 ng hapon Disyembre 27, naglabas ng Mayday Alert ang mga otoridad ng Australia. Nagpatuloy si Jeff sa timog. Siya at ang kanyang mga tauhan ay maraming oras at pera ang inilaan sa karerang ito. Alam niya na para sa iba, isang beses lang dumarating sa buhay ang ganitong pagkakataon. Kapag umatras sila, uuwi silang nagdududa kung kaya nilang tapusin ito. Nag-aalala siya kung makakauwi pa sila ng buhay kung itutuloy nila sa Bass Strait. Hindi niya kayang harapin ang pamilya ng tauhan kung may mangyari sa kanila. Kaya umatras siya sa karera at nagtungo sa pinakamalapit na ligtas na daungan sa Eden. 39 na iba pang mga yate ang sumunod. Alam nila na mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa walang saysay na pagmamataas at paglalagay ng sarili sa mas malaking panganib. Patuloy pa rin nakikipaglaban para sa kanilang buhay sina Glyn Charles, Larry Ellison at Gary Shipper sa Bass Strait. Ang yate na Winston Churchill ay naitulak patagilid na mahulog ito mula sa isang alon. Nagmadali ang siyam na tripulante na ihanda ang life raft habang pumapasok ang tubig. Ang pag-abandona sa yate sa ganitong katinding sama ng panahon ay nangangahulugang pag-apak mula sa matibay na deck papunta sa isang inflatable raft na manipis na plastic lang ang pagitan mo at ng tubig. Habang sumasakay sila sa life raft, nagtataka sila kung makikita pa nila ang kanilang pamilya. Ang 630 nautical mile na pakikipagsapalaran ay nauwi na sa isang laban para sa kaligtasan at lalo pa itong lumalala. Walang tigil ang mga voluntaryo ng Coastal Patrol sa Eden sa pag-coordinate ng pagsagip gamit ang radyo. 35 military at sibilyang eroplano at 27 barko ng Royal Australian Navy ang sumali sa pagsagip. Nalunod si dating British Olympian Glyn Charles matapos matangay ng alon mula sa Sword of Orion. Hindi na-recover ang kanyang katawan kaya hindi siya nailibing ng ina at kapatid niyang babae. Sakay ng yate na Winston Churchill, nakasakay sa kanilang mga life raft ang koponan. Pero isa sa mga life raft na yon ay natumba sa mga alon at napunit. Lahat ng 3 miyembro ng tripulante ay nalunod.
Ang yate na business post niyad ay nawalan ng palo at gumulong sa alon. Inatake sa puso ang kapitan at namatay ang isang sugatang tripulante. Matapos maligtas sa pagkahulog sa dagat, si Gary Shipper ng Challenge Again ay nagtapos sa ika-24 na pwesto. Muling makakasama niya ang asawa at mga anak na lalaki ngayong Pasko. Ang karerang yate ng Sydney to Hobart noong 78 ang pinakamalaking rescue operation sa panahon ng kapayapaan sa Australia na may halos 1,000 rescue personnel. 55 mandaragat na iligtas mula sa yate gamit ang barko at helikopter. 115 yate ang nagsimula sa karera. 5 ang lumubog, 7 yate ang inabandona at 50 ang umatras sa Eden. Sa kabila ng lahat, 44 na yate ang nakarating sa finish line. Si Larry Ellison sa Sayonara ang unang tumawid sa linya bandang alas 8 ng umaga noong Disyembre 20, pero walang selebrasyon ng tagumpay. Ang ika-44 at huling yate Misty ay tumawid sa linya pagkalipas ng 2 araw sa Hobart noong Disyembre 31. Ang trahedya sa Sydney to Hobart noong 1978 ay tuluyang nagpabago sa mundo ng karera ng yate. Mula noon, umayos ang mga kagamitan. Mas magagandang life jacket, maayos na harness, personal e-perps, mas mahusay na edukasyon, pagsasanay at detalyadong datos ng panahon. Napahusay ang koordinasyon sa pagitan ng serbisyo ng panahon at tagapag-organisa ng karera para sa mas detalyadong datos ng taas ng alon at bilis ng hangin. Nagbago rin ang mga patakaran. Dapat magulat ang lahat ng yate sa fleet kapag lumampas sa 40 knots ang hangin. Nagpatuloy si Gary Shipper sa paglalayag at pagsusulong ng kaligtasan sa dagat hanggang sa pumanaw siya noong 2010. Noong Disyembre, 34 na araw matapos magsimula ang karera, ginanap sa Constitution Dock ang pampublikong pagunita para sa 6 na nasawing mandaragat. Nagbasa ng pahayag si Hugo van Kretschmar, komodoro ng Cruising Yacht Club of Australia na nag-organisa ng karera. Mike Bannister, John Dean, Jim Law, Blyn Charles, Rose Guy, Phil Skiggs. Nawa ibasbasan ng payapang dagat at banayad na hangin ang inyong walang hanggang paglalakbay. Naway, hindi mo kailangan magbawas ng layag o magpalit ng headsail sa gabi. Naway laging mainit at tuyo ang iyong higaan.